Pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Bago po tayo magsimula ng Bible study, ngayong mga hapon na ito, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, dalangin namin na patuloy mo kami na samahan, patuloy mo kami na turuan, patuloy mo kami, Panginoon, na kausapin at i-search mo, Lord, ang kaibuturan ng mga puso namin. Kung may nakita ka na hindi in line, Lord, sa iyong kalooban, ito ay ituwid mo ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mong buksan ang espiritual na paningin at pandinig namin at patuloy na ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas sa papuri at pagsamba at pasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Pagpatuloy po natin yung ating topic ngayong week na 7 ways to represent God in your workplace. Amen po. Ang sabi po dito, Christians are to win souls. Christians are ambassadors of Christ. Our life should be like Christ. Christ is the image of Christianity. Tayo ang Biblia ng mga hindi mananampalataya. Amen po. Our life is a testimony. Dapat alam ng buong mundo na Kristiyano tayo at dapat kumbinsido sila dito. Katulad po ng mga brand ambassadors internationally or locally, they are to promote the brand of the product until all their target markets will know how good that product is. Mas maniniwala ang mga tao sa kalidad ng produkto na pinopromote nila kapag nakita nila na naroon ang magandang epekto nito sa kanila. Amen po. Example po dito, kapag napansin po natin na pumuputi yung nagpo-promote ng whitening soap, hindi po ba maku-curious ka sa produkto na ito? At makukonvince ka na gumamit din ito. Pero kapag napansin po natin na walang pagbabago o walang epekto ito sa gumagamit ng whitening soap, bagkus napapalala nito ang resulta, hindi po ba mapapasabi tayo sa sarili natin na hindi ko gagamitin yung produkto na yun, yung sabon na yun? Amen po. Ang sabi po ng Ephesians chapter 5, verse 15 to 17, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong. Samantalahin ninyo ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti dahil marami ang gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Amen po. Christians are messengers, deliverers of good news, God's message to humanity. Tulad nga po ng nabanggit ko po kanina, tayo ang Biblia ng mga taong hindi alam ang salita ng Diyos. Ang buhay natin ang magpapakita kung ano ang nilalaman ng salita ng Diyos. Amen po. Dapat nakikita yung liwanag ni Kristo sa atin. Katulad nga po ng sinabi ni Pastor Andrew kahapon po. Dapat nagpa-function tayo bilang asin ng sanlibutan. Ang asin po ay ginagamit as a way of preservation. Hindi po ba sa pagkain? Amen po. Kapag nilagyan mo ng asin, halimbawa po naglaga po tayo ng karne at hindi mo ire-ref. Pero maglalast po ito kung overnight until kinabukasan kung lalagyan mo ng asin. Amen po. Tayo ay tagapanalangin ng mga taong malayo sa Diyos. Yung panalangin natin ang mag-iiwas sa kanila na mahulog sa kasalanan. Amen po. Yung panalangin natin ang mag-iiwas sa kanila sa pagkabulok. Amen po. Kaya nga kailangan pinagpe-pray po natin yung pamilya natin, mga kaibigan o kakilala natin, mga katrabaho natin, kahit na gaano sabi nga po nila, kahit gaano may mga times na yung ibang katrabaho
ng mga nagtatrabaho ay hindi magandang ugali, dapat pinagpe-pray pa rin po natin. Amen po, yung mga namumuno sa atin, katulad po ng sinabi salita ng Diyos, yung government at ang lahat ng tao. Amen po, ang dapat inclusion ng prayer ng isang Kristiyano ay yung mga taong ito, hindi lang yung sarili natin. Amen po. Naalala ko po nung ako po ay working student nung college, ako po yung nagtatrabaho sa McDo. Hindi po kami pwede na dumuti na kulang yung uniform namin. Halimbawa po, naiwanan ko yung scarf ko. Kailangan kong gumawa ng paraan para humarap sa area manager o sa mga tao, sa mga customers na kumpleto ang uniform ko. Amen po. Dahil sinasabi po sa amin ng mga manager po namin na kami ang image of the company. Amen po. Yung 9 fruits of the Holy Spirit kailangan po na nakikita at nararamdaman sa atin. May mali kapag itong 9 na prutas ng banal na spirito ay hindi nagfa-function sa atin, hindi nararamdaman o nakikita sa atin. Amen po. Katulad nga po ng pinag-aaralan po natin, paano malalaman na nasa isang tao yung Holy Spirit, nakikita mo yung bunga ng banal na spirito sa kanya, present. Amen po. Ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. As Christians, dapat nakikita po sa atin at nararamdaman sa atin ang prutas ng banal na spirito. Amen po. At ito pong pinag-aaralan po natin ngayon ay about sa workplace. Ito po ay not specifically sa secular world. Kasi kung nasan ka ngayon, ito yung workplace mo. Maaring nasa bahay ka, mas marami yung time natin na nag-i-stay sa bahay. Bakit? Kasi work from home. Amen po, yung trabaho mo nasa bahay or sa school, sa mga estudyante, sa corporate world. Ito po yung mga talagang nagtatrabaho. At sa ministry, sa mga full-time. Ito po yung workplace po natin. Amen po. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Kaya nga mga sugo kami ni Kristo at sa pamamagitan namin nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik kayo sa Kanya. Pansinin po natin, sa pamamagitan namin. Nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik kayo sa Kanya. Ito po ay message sa mga Kristiyano na napapalayo sa Diyos at sa mga unbeliever. Amen po. Gagamitin ng Diyos ang buhay natin para maabot ang mga taong malayo pa sa Kanya. Lagi po nating tatandaan, kaya tayo naririto ngayon, kung nasan man tayo ngayon, kung saan tayo dinadala or inilalagay ng Diyos, may reason ang Panginoon bakit tayo nandito. At kailangan magawa po natin yung trabaho natin bilang mga Kristiyano. Amen po. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 3 verse 15, alalahanin ninyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. Amen po. Number 7, ways to represent God in our workplace, living set apart. Ito pong verse na Romans chapter 12 verse 2 ay gasgas na po. Amen po. Hindi, kumbaga sa ating mga Kristiyano, memorize na po natin ito. Amen po. Parati po natin itong naririnig. Amen po. At ang sabi po dito sa The Passion Translation, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Hindi tayo tinawag, ang mga Kristiyano po, ang verse na ito ay para sa mga Kristiyano po, amen po. Hindi tayo tinawag na sumabay sa uso. Amen po, dito po sa mundo, normal ang bisyo, normal ang hindi magpakasal.
Amen po. Normal ang hindi mo prioridad ang Diyos at anumang bagay na patungkol sa Diyos. Katulad nga po na sinabi ni Pastora Dayan, mas mahalaga yung trabaho kaysa sa Sunday. Amen po. Ayan, nag-brown out po. Ito yung normal sa mundo. Amen po. At ang uso, gagawin mo yung mga bagay na makapagbibigay ng pleasure sa'yo kahit taliwas sa salita ng Panginoon. Amen po. At isa pong illustration dito, ang sabi po ulitin ko lang po ulit, ang sabi po ng The Passion Translation sa Romans chapter 12 verse 2, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Kung paano mag-isip yung unbeliever, dapat hindi po tayo ganun mag-isip. Amen po. Ang isang illustration po dito ay yung mismong cross na pinagpakuan ni Jesus Christ. Amen po. Hindi po ba napanood po natin yung Passion of the Christ at buhat ito ni Jesus. Amen po. Na nakikita ng mga tao. Kahit na nahihirapan siya, hindi niya binitawan. Amen po. At ang sabi po ni Pastor Boy, noong June 22, sa buhay natin, saan man tayo magpunta, ilagay o dalhin ni Lord, dapat dala-dala mo si Jesus. Huwag mo iiwan. Dapat makita po sa atin ang pangalan niya. Amen po. At yung Golgotha, amen po, dito itinayo yung krus na pinagpakuan kay Jesus. Ano pong meaning nito? Stand your ground. Let nothing move you. Yan po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Amen po. Minsan, madadala ka ng agos. Pero alam niyo po, ang sabi ng salita ng Panginoon, stand your ground. Na ang Kristiyano dapat may integridad. Amen po. Yung hindi tayo na move ng sitwasyon. Amen po. At gawin mo ang tama kahit walang nakakakita. Amen po. Ulitin ko po ulit, sa mga workplace po natin, tayo po ang Bible nila. Amen po. At last verse po, dito po sa Romans chapter 6 verse 11, at dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Yung buhay natin, nung tayo po ay na-born again, nakakilala tayo sa Panginoon at nagkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Diyos, ang buhay natin ay para sa Diyos na. Amen po. So dapat yung ginagawa po natin ay yung mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Yan. Hindi po ba mahirap? Pero alam niyo po, dito po tayo tinawag ng Diyos. At ang sabi po dito, we have an audience of one to please. At i-share ko lang po sa inyo, last na po, napakinggan ko po sa Facebook nitong nakaraang araw. Ang sabi po ni Pastora Jamie Santiago, dapat kilos end times na tayo. Be fully ready. Tataka po ako, napag-iisip ako dahil nung mga nakaraan, during ako po ay nag-capture iba't ibang videos ng rapture. Amen po. At katulad po ng sinabi po ng Timothy, amen po, na in the last days, napag-aralan na po natin ito sa Rema Fields, amen po. Marami tayong makikita na tao na gagawin. Ayan po, close to po dito, in the last days, ang sabi po sa atin ng Timothy, pinipilit natin at maganda po na pilitin natin na magawa ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Amen po, ito po yung nagmamatter. Amen po, katulad po ng sinabi sa number 7, living set apart. Ito po yung buhay natin. Yung hindi tayo makikiuso sa takbo ng sanlibutan na ito. Amen po. So, na-expect po ng Panginoon na tatayuan natin yung pagiging Kristiyano natin. Amen po. Katulad po ng si Dong Hay. Amen po. Yung pinapanood po natin, yung may 3 buhok na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng ministry. Alam niyo po, hawak-hawak na yung cross. Amen po. Pinipilit niyang itayo kahit na may mga times na tumutumba na siya. Sa bawat isa po sa atin, kahit na may mga times na yung cross na hawak natin ay patumba na. Amen po. O kahit tumumba na, nandoon dapat yung
pagbangon po natin. Bakit? Kasi Jesus is coming soon. Amen po. So, before po tayo mag-close tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Lord, salamat sa mga oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo kami na maipakilala ka sa sanlibutan, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo sa pamagitan ng buhay namin. Lord, patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, sa mundo na ito habang nabubuhay kami, O Diyos. Salamat, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen.